Magandang good morning sa inyong lahat mga kapatid. Ako uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Aba, sumagot na po si VP Sara. Hindi na hinintay ang 5 days na ibinigay sa kanya nitong NBI. Ito nga ho pala, good news. Meron na rin po pala siyang subpoena galing po rito sa sa NBI. Ito ho. Ayan, sabi rito. Ayan, ang haba ng pangalan, no? Oh. Huwag kayong magreklamo pag nakalabas ang buong pangalan. She is a public person. Okay? Kahit saan nakabalandra pangalan niya. Ito. Under and by virtue of the authority vested in me by the Republic Act of 10867, you are hereby commanded to be and appear in the office of the director. Yan, ito yung address niya. Philippines. And then blah, blah, blah. Then and there to give your evidence in a certain investigation to be held at a time and place conducted by the undersigned. Okay. So iniimbestigahan po anong kaso. So I was correct. 'Di ba? Nung pinaliwanag ko sa inyo nung una ay grave threat. Okay? And then possible violation ng RA 11479. Okay, so kung ano man 'yon, di ko pa alam. Okay, so eto ngayon, may nilabas na ho na subpoena para sa kanya kay VP Sara. So wala na ho siyang choice kundi harapin yan. Okay, so petsa kahapon. Right, and then ito yung ito yung nakakatawa rito eh. Sabi sa Twitter, sabi ni Choi, kung ako yung assassin na nakausap ni Sara, gagawin ko pa ba yung pinagagawa niya kung tepok na siya? Una, sino magbabayad sa akin? Oo nga naman. Pero hindi rin naisip dito ni Choi, baka hubayad na. 'Di ba? Kasi tanong lang ito. If you were the culprit, oo ka ba kay Sara? 'Di ba? Nagagawin mo 'yon kapag siya natumba na. 'Di ba? So, malamang sa malamang po, bayad na ho ni Sara 'yan. Completed na ang transaction. Kumbaga. Kaya nga, buong proud, 'di ba? Proudly presents sa talagang ewan ko ba kung paano kultura ng pamilyang ito. Puro patayan, ano ho? Presidente, hindi kasi tingnan nyo ha. Sa totoo lang, ako ho naniniwala na talagang may intention siyang gawin ito. Kung yun yung mamalala, yung isang press con niya rin, di ba, gusto niya rin mangyari, putulin niya yung ulo ng presidente. Di ba? Tapos anong ibig sabihin nun? Di ba, masyukti ang presidente. Pangalawa, ang pangarap niya maging presidente ng Pilipinas. Tapos, may gagawa ng kanyang effigy na magpupuyat ng ilang araw para lamang sunugin, para lamang para sa paggawa ng effigy at para siya insultuhin. Hindi ho ba? Wala na ho ito sa katinuan. May sapak na po ang utak nito. Tapos ganun ang gagawin nating presidente, may sapak na rin ho utak nyo. Di ba? Isipin nyo nga yun. Anong idudulot na ganda nito? Di ba? Kung sa ngayon nahihirapan tayong makakuha ng mga foreign investors para sa bansa natin, what more pagpasok nito? 'Di ba? Pero alam ko inaasahan po nila kasi ang tulong ng China. Ekonomiya ng Pilipinas iaasa sa China. Ganun lang po 'yun. Ang tanong, ano ho ang magiging epekto nga pala sa atin pag ang ekonomiya natin inasa sa China? Pag-alis ng mga Duterte, 'di ba? Kontrolado na tayo ng China ulit. Kasi 100% kayang-kaya na nila tayong pa-stopin. 'Di ba? So, eto. Ito naman po yung sagot ni Sara ha. Inano ko lang yun, adlib ko lang. Ito yung sagot ni Sara. Actually, 3 yung sagot niya eh. Sabi niya rito, this is in response to the statement of the Presidential Security Command noong 2025 daw. Sabi niya, the Vice President Security and Protection Group, yung VPSG, na ginawa raw po, naging bahagi ng AFP, and then wide support and separate unit by virtue of DND order signed by Lorenzana noong June 20, 2022. Okay, so sinadya talaga ito ni Duterte gawin. No, bago siya bumaba, kailangan niyang ma-secure ang kanyang anak. Isipin mo, pababa na, di ba?
Hindi na lamang ipinaubaya sa bagong administrasyon. So anong plano, 'di ba? Gawing bodyguards ang ilang mga tauhan ng AFP, ganun. Yan, with corresponding AFP table of personnel and equipment, a move to distinguish the security of the Vice President and make it independent. Wow. So ibig sabihin, hindi nyo na kami kontrolado. Kahit galing sa inyo yung mga bantay, 'di ba? Ang boss namin si Sara na. So meron na po itong ginawa pong ito, dapat buwagin ito ora mismo sapagkat ginagawa po nitong private army. Kumbaga, ginagawa niyang hindi naman private army kung hindi po ah, tawag dito, parang gano'n na rin, private army. 'Di ba? Sa kanya lang loyal, independent 'yan. Pero hindi po independent pagdating sa sweldo. Taong bayan pa rin nagpapasahod. Pero ang loyalty dependent na po ano, nakaano na ho ang kanilang loyalty kay Sara, naka-pledge na. Oh, hindi na ho sa bayan natin. Independent na sila eh. Sabi niya, after I resigned from the DepEd, the unit was unceremoniously assigned as a unit under the PSC. So isinali sila sa PSC. Okay? So eto ha, yung VPSG from AFP. Dahil po doon June 20, may ginawang kautusan. Okay? Na itong VPSG ay magiging independent. So nung siya po ay mag-resign, ang nangyari, ito po ay ginawa naman pong bahagi na ng Presidential Security Command or PSC. Yan. Ngayon, ang sinasabi ni Sara, therefore the security of the VP is now under the control of the PSC. Okay, so Presidential Security Command na po ang may control. And as a consequence, influenced by the decisions of the Office of the President. Hindi ho ba meron silang pinagkakalat na tinangka siyang itumba, 'di ba? Ng PSG na inassign sa kanya ng Pangulo. Pero ang sabi po sa press conference kahapon at hinahanap ko rin ang balita na yan, baka mayroon pong makatulong sa inyo, paki-comment po or paki-PM po sa akin ng title ng balita na miyembro ng PSG pinagtangkaan ang buhay ng Vice Presidente. Alright? Yan ang sinasabi kasi nila ngayon na bago daw siya mag-birthday. Kailan ba birthday nito? Di ko alam eh. Meron daw ganong pangyayari. Pero wala naman po tayong nabalitaan. Baka ho kayo merong nabalitaan. Now, sabi niya, presuming the PSC. So ipagpalagay natin ng PSC is still a non-partisan professional organization. Why is the command eerily quiet on the documented threats to me, my family, and OVP personnel? The silence is then proof that the inclusion of VPSPG in the PSC is clearly to undermine my security and nothing else. Anak ng tutsang, non-partisan nga eh. Ito ho yata yung sinasabi niya, natangka sa buhay nila, yung napicturan sila, magpamilya, pati anak niya nakunan doon sa, tawag doon, yung nilalakaran doon sa airport na dapat patago. Oh. Yun yung sinasabi niya na nagkaroon ng banta sa kanilang buhay. Ayos din ano. Ang asawa niya laging abogado, laging nakikita natin sa internet, humahawak ng mga kaso. So, hindi kayo ganun ka-private talaga. Yung mga anak mo, 'di ba? May mga pictures pinakikita ninyo. Mabuti pa nga yung mga anak ni Risa Baby. Nagtatanungan nga kami rito sa bahay kanina kung ilan ang anak ni Risa Baby, tawag dito, anong itsura. Kasi yung pamangkin lang nito ang kilala nila, ang popogi. Sabi ko, hindi ko alam eh. Actually, maraming mga politicians, private ang talagang nila sa mga kapamilya nila, talagang di mo makikita. 'Di ba? Wala namang paparazzi sa Pilipinas. So sinasabi nila, hinihinala nga rito ni Sara na yun po ay pagtatangka na sa buhay niya. At yun ay documented, may picture nga raw po. Parang parang ang lala naman nun.
Ay nako. Oh, eto pakinggan muna natin 'to. PM said po na kung kanun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente pa. Teka. The media and then they dismissed it. Ito, to. Nag-complain ako noon. Verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Nabanggit niyo po kasi yun. Yes ma'am. Ay hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and video. Oh, nagkakamali, ito nga yung tinutukoy niya na yun. Kasi yun po yung narinig ko na nalagay daw sa panganib ang buhay nila. Anak ng putya naman, malalagay sa panganib kung yung eroplanong sinakyan ninyo o yung tube, kung sa tube nga talaga nangyari yun, di ba? O sa tarmac, o kung saan man, may nangyari. Oh, pero kung tamang hinala lang kayo, ba't masyado yata kayong kabado? Ba't masyado yata kayong takot na takot sa kapwa nyo Pilipino? Sino ho ba ang may record ng alam nyo na, di ba? And nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president. Correct. Sa media siya nag-complain. Tapos dinismiss ng palasyo. Pero apparently, they really do not consider the threat to the Vice President. Okay. Alam nyo, mali yung premise niya doon na they do not consider the threat to the VP. Kasi nga po, wala talagang maituring na threat sa kanya o banta sa kanilang buhay. Kapraningan lang yun. As anything of a concern. So, what kind... Tignan nyo ha. Kung yun ang magiging basihan para i-consider yan na isang pagbabanta sa kanilang buhay, masyado naman na yatang bumaba ang standard. 'Di ba? Para i-consider ang isang bagay. Diyos ko, pag yung taong napicturean at ayaw niyang mapicturean, ano na pala yun, banta na sa kanilang buhay. Sus Mariosep, kung taong gobyerno ka at ganyan ka kasensitibo, abay lumayas ka sa politika. 'Di ba? kind of country is this? No, nagtanong pa. What kind of country is this? Kasi hindi raw pinansin. Anong gusto mo? Yung kapraningan mo, mag-Senate investigation pa. Ni Senado nga, hindi pinatulan yun eh. Oh, di ba? So, yun ang, ito ho yung sagot niya sa, yan. Ngayon, ito pa. Tossing word assassin, sabi niya. Into this issue makes things even more terrifying. Sira ulo ka pala eh. Ikaw yung nagbanggit niya na may kinausap ka. Anong tawag mo doon? Ha? Doon sa kinausap mo, kinontrata mo, there's already a contract. Okay? Para gawin yung banta sa Pangulo. So there's a meeting of mind. Again, para humakalusot dito si Sara Duterte sa grave threat na ito. Para sa akin kailangan ito mapatunayang siraulo siya. Kasi under the obligation of sa obligation in contracts, yon. Obligation in contracts. Ang kanila pong prerequisite dito is the meeting of minds. Kailangan po, pangalawa, matino ang pag-iisip nung parehong partido. So kung ang isa po roon sa kausap, may krong-krong, sira ang ulo, wala hong bisa yung kanilang kasunduan. Invalid. Okay? So kung ito pong si Mama, Taytao, tinanggap niya yun, matino ang kanyang isip kasi unang-una, di ba? Considered rin niya, pag pumalpak siya, mapapahamak siya. Alam niya kung ano yung gagawin niya. Tapos si Sara, may kinausap na taong na gawin yan. Siya ang vice presidente ng Pilipinas, naghahamon ng psychiatric test, 'di ba? So, tingin ko hindi uubra dito na sabihing biro lang 'yan. Sinabi niya no joke 'yan. So dapat dito mapanagot siya. Ano kaya ang itsura ng vice president na nakakulong dahil sa pagbabanta sa buhay ng presidente?
Imagine ano, vice presidente ka, tapos nagpapakintab ka ng rehas. 'Di ba? Mas naniniwala po talaga ako may banta at may tangka talaga siyang gawin 'yan sa buhay ng pangulo. Kasi in-express niya na 'yan dati, gusto niyang putulan ng ulo ang pangulo natin. Oh, isipin mo 'yun kung hindi tapos sinundan pa niya nito nung pagwawala niya, 'di ba? Um, hindi ako sigurado kung meron eh. Pero kapagka ganyan naman na idadahilan ang insanity, alam niyo ho, grounds na rin po 'yan para siya tanggalin sa puwesto. Hindi ho kasi pupuwede na ang maging vice president natin hahawak ng kinabukasan ng bayan na bilang spare tire. Ang spare tire mo may sapak sa utak. Ang kailangan po diyan ay matanggal siya sa puwesto. Pagtanggal niya sa puwesto, temporarily lang naman 'yan eh, like a of absence. Then kasi isi-certify 'yan eh. Pag sinabi ng mga doktor na may tama sa utak 'to, kailangan 'tong magamot sa mental hospital. Then tanggal siya sa posisyon. Ngayon, pagtanggal niya, Supreme Court ang magdedesisyon diyan. Magdedetermine na 'yan kasi nasa batas kinakailangan malinaw ang isipan diyan. Oh, 'di ba? So ngayon, ang pipili po ang ating pangulo ng papalit sa kanya bilang acting spare tire. Sa tingin nyo, sinong pipiliin ni PBBM na maging acting spare tire? Pero kailangan yung spare tire po na piliin niya, sumusunod po sa pihit ng manibela. Okay? Alright, so going back to this, sabi niya, uh, and especially because I never used the term that term during my recent consternation against the Marcos administration, failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. So hindi naman daw po niya kasi ginamit yung termino na yan. Kasi naman, 'di ba? Nag-iingat po siya sa kanyang sinasabi kahit papano. Pero yung kabuuan, doon na siya napahamak, 'di ba? Oh, nagbanta siya, meron siyang kinausap, completed ang transaction o yung kontrata to do that, 'di ba? Ang condition pag siya natumba, pag siya namatay, paano kung nadulas siya? Oh. Paano kung inatake sana siya sa puso? 'Di ba? Paano kung binangungot sana siya? Oh, ano gagawin ng tao na 'yon? Itutumba yung tatlo kasi meron silang kontrata. Nako, palagay ko dapat ito maisip nang gawin niya. Huwag niya nang gawin, 'di ba? Ito pa isang sagot na naman niya ho. Teka. Okay, luma na pala 'yon. So 'yan ang sagot po ngayon ni Sara. Hindi na po niya hinintay yung paghatid sa kanya ng supina. Hindi na rin po niya hinintay yung 5 days na palugit na ibinigay ng NBI. Pero kailangan pa rin po niyang humarap sa kanila. Sa DOJ, NBI, o kung saan pa mga investigasyon yan, kailangan niyang harapin silang lahat. At ang tanong, masasampahan ba siya ng kaso? Dapat pong masampahan. Sapagkat yung mga requisites po, pasok na pasok sa banga. 'Di ba? Siya ang mastermind, merong perpetrator na magsasagawa nito, malinaw ang kanyang isipan, wala siyang record ng krong-krong, may kakayanang gawin ito. Alam niyo ho sa kaso ng grave threat, tinitignan po dito kung yung tao po ba ay may kakayanang isagawa ang kanyang banta. Well, to tell you frankly, meron pong kakayanan ang ating Vice President gawin ito. Ulitin ko lang, bilyonarya yan, may pambayad, kayang-kaya. Kung sabihin, paano yan kung sabihin libre lang naman? Di ba, libre lang naman yung, wala naman silang pinag-usapan na binayaran niya. Ganun pa rin po yun. May bayad o wala. Ang inyong pinagkasunduan, isusyukti mo yung tatlo pag ikaw ay na-pick up na ni Dr. KM Tayan. Di ba? Okay? So yan. Yan po ang kanyang depensa sa harapan po ng media. Katulad na lang din ng pagpa-file niya ng complaint sa media. Tungkol doon sa sinasabi niya na may nagbanta
sa buhay nila. Yung napicturan siya, yung mga anak niya at asawa niya na naglalakad sila sa either tarmac o baka sa tube. Hindi niya kasi dinidetalye. Pero sinasabi niyang may video. Nako, hanggang ngayon, wala pa ho ko talagang makitang video na yon. At kung sila naman po ay nakuna ng picture, ano naman ang problema dun? Sabi nga ho ng sa press con wala naman daw silang na-detect ang intelligence. Wala ang yung Nika, wala naman silang na-detect na mayroong tangka sa buhay niya. Now, saan po nanggagaling itong kapraningan na to? Iniisip niya ho kasi na si Martin Romualdez magpipresidente. Now, kinakailangan siyang ma-eliminate si Sara para wala nang maipanlalaban. Palagay ko ho kung ganun yon, hindi rin po ubra. Kung itutumba si Sara, mas magiging madali pang maging presidente yung kapatid niya, si Baste o si Pulong. Dahil po sa mga Pilipino mahilig tayo sa narco-politics. Di ba? Parang yung kay Noynoy. Kung hindi na tsugi si Cory Aquino, hindi magiging presidente si Noynoy. Napakinabangan niya ang narco-politics. Oh. Hindi magandang strategy kung ganun ang gagawin.